Bible, nabuo yan noong 325 AD. Tama ba, Brother Thomas? Mahina ako sa history. 325 AD, yan ba yung... Sa Nicene Alam ko dyan. Creed. Oo, dyan yung sa Trinity. Dyan yung sa Trinity. Nicene Creed. Anong Nicene Creed? Constantinople. Okay. I-Google search mo yung Bible nung 144 AD. Ano namang Bible na yun? Pangalanan pa daw. Tanungin natin kay Kuya RJ, ilang book ba ng Bible sa Old Testament ang tinatanggap lang niya? Ay, brother, pag ako, sa ngayon, no, pag magbasa ka, no, maraming reference dyan sa Old Testament na merong binabanggit na ibang libro pero hindi nakalagay doon. Ngayon, kahit yung Hudyo, sinabi nila, meron silang libro na hindi nila nilagay sa Old Testament. Kaya ang tanong namin, Kasi wala naman talagang old. anong book ang tinatanggap mo sa Old Testament at ano yung hindi inilagay doon na tinatanggap mo? Para alam din namin. Ano lang yung... Meron ako nung napakinggan ko, meron mga nagre-research para merong mga 3 libro doon. Tatype namin dito. Unang book. Sandali. Ay, pero ang tanong kasi... Parang meron nakalagay dyan na Book of Dan. Book of Dan? Sandali. Dan. Okay, Dan. Ano ba isa? Para alam din namin yung nagbabasihan mo. Salamat, Tomas. Pero ang tanong kasi dyan, meron ba silang terminong Old Testament? Even yun wala kasi nga sabi nila. Genesis. Kaya yung Genesis. Hindi. Torah lang sa kanila Torah tsaka yung aklat pa ng mga Isinis. Mga Sadducees, aklat ng Sadducees. Kung natin siya Kuya Jordex, hindi tatanggi. Siyempre, itatanggi ni Kuya Dal. Hindi naman niya yung tinatanggap. Yung ibang verse ng Bible, ibang book, di ba? Alamin natin kung anong Bible verse, ay Bible book ang tinatanggap niya at ano yung sinasabi niya. Hindi kasama ron pero tinatanggap niya. Yun. Alamin lang. Ganito. Merong mga binabanggit na libro na wala doon. Okay, Kahit nasusunod siya. Okay, merong sinasabing merong Book of Solomon. Hindi Solomon, nilagay. okay. Dan, Solomon, ano pa? Wala bro hindi ko makita kasi parang nasa surprise ko lang yun. Hindi kaya Genesis, simula mo sa Genesis, ano pa ba? Extra ba yun? Number, yung mga ganun ba? Yun lang so far bro. Okay, sa research ko sabi ng mga Hudyo, meron silang libro na hindi nila sinama. Ngayon, meron ako mga nakikitang mga ibang libro, no? Meron mga nagpapaliwanag ito. Merong... Ano yung libro? Para malaman lang din na. Parang doon sa binanggit, merong binanggit na Book of Dan. Dan, Solomon. Parang gano'n. Merong Book of Solomon. Doon sa libro ni Solomon, nakalagay doon na yung tao pag Yan, viewerista, pakyatin mo si Cassie, bro. Mag-request Pag, ka, Cassie. pag nabuhay ulit yung Dalawa lang tao, yung na-type ko. Kasi viewerista lang. ano? Ganang Solomon lang. Sabi niya ko, ano pa, kaya type ko kasi rito para alam din natin, di ba? Hindi, nagtatanong tayo, di naman pala niya Hindi ko ma-check bro kasi wala akong internet. Nakita ko lang sa TikTok yun. Meron natin. Genesis. Okay. Merong nag-post sa TikTok na sa Old Testament may mga librong binanggit na wala dun sa Old Testament. Sige na. Baka nakuha mo yan sa Ikaw kay sa Jordex. Talmud na yan. Kay Jordex, Baka sa tatanungin Talmud mo yan nakuha. anong libro ang tinatanggap mo sa Bible? Lahat ba mula Old Testament hanggang 73 books? Lahat bro, niyayakap ko yan yung 73. 73 ba yun? Di ba yung nanon? Yung gamit Oh, natin? 73. Final canon yan Wala naman canon ng mga Hudyo So, para kay Kuya Jordex, 73 books. O, kay Tomasya naman, para mabilisan lang tayo. Sa'yo, kay Tomasya, at tinatanggap mong, libro sa Bible, 66 books. Yan naman yung Protestant. Ito yun, lagay Protestant. O, kay Samix, para sa'yo, ilan?
Ilang books ang para sa iyo tama? O sige, mamaya na. O sige, RJ muna tayo ulit. Yung Dan at Solomon daw. Dan, Solomon, ano pa Kuya RJ? Yun lang yung natatandaan ko na sinabi na hindi ka sa... Pero yun ang tinatanggap mo, yung dalawa na yan, Dan at Solomon. Actually bro, wala pa akong idea dun sa Book of Dan. Ngayon ko lang narinig. Pero yung Book of Solomon, narinig ko na dati yun. Pinapaliwanag doon. Nasabi ni Solomon, pag yung tao bumalik sa lupa, magiging immortal. Kaya nga, kuya, tinatanong ka namin para alam namin Hindi. ang reference Tinatanggap, hindi ko pa masasabi kung baga ano lang, inaaral lang. Wala, bago sa Kasi akin. kanina pa kayo nagkukwentuhan, di kayo nagkakaintindihan dahil hindi alam ng kakwentuhan mo kung ano yung Bible na book ang tinatanggap mo. Basta kung meron akong Babanot yung isa. Okay, kung meron ako hindi tatanggapin bro na libro, yung mga libro na sinulat sa Griego. Paano ko sinulat sa English yun? Yung New Testament sinulat yung sa Griego. Ngayon, nasa Tagalog na. Galing sa Greco-Romano pa rin yung kaya hindi ko tinatanggap. Yung galing. Yung galing sa Grego, hindi yung sinulat. Yung sinulat ng mga written in Greek yung New Testament sa English. Basta galing sa mga... Tatanong lang ako kaya Jordex kasi ako curious din sa kanya. Siyempre, kumukontra tayo sa kanya, hindi naman natin alam kung ano background ng kanyang alam sa book. Hindi naman natin siya kukontrahin, kumbaga alamin lang natin. So parang naibigay niya sa akin ay Dan at saka Solomon. Para halimbawa, nagkatanungan kayo, doon din kayo babase ng tanong sa librong sinasampalatayan na niya, di ba? Nang madali usapan, kasi pag naghanap ka ng ibang book ng Bible, tinanong mo kay RJ, hindi niya tatanggapin yun kasi hindi niya pinaniniwalaan yun. Kaya ang gusto natin malaman kung ano ang pinaniniwalaan niya. Di ba? Para madali. Kaso, Dan at Solomon pa lang na ibibigay niya sa atin. So, wala pa. Pero sa'yo kay Jordex, ang sagot mo, itong 73 books, si Kuya Tamasio, 66 books. So, malinaw. Tapos, ikaw Kuya Sammy. Ano para sa'yo? Yan, anong book? Wala. Para tayo matapos na at makapagpahinga tayo. Sorry. Ngayon na pa kayo nag-uusap. Nakapanood na ako ng isang pelikula ni Fernando po. Di pa kayo tapos. Ang pinanood, di pa tapos ang laban. Tatapos na yung laban. Di pa rin tapos. in advance, Di pa rin tapos yung laban dito. O ikaw brother Sammy, may mga gusto ka bang ibahagi? Si Kuya Sammy, nagbabasa siya lahat ng Bible. Lahat ng nandyan, binabasa doon niya yan. Tsaka Torah, sabi sa akin. Oo, kasi curious ako Kuya RJ dahil ngayon ko lang nadinig yung sinasabi mong Torah, Solomon, Dan. Siyempre, pag may nabanggit ka ron, gusto namin itanong kung totoo ba yun, di ba? Anong reference mo? Paano mo nasabing yun ang pininiwalaan mo? Aalamin lang namin, pero hindi naman namin kukontrahin. Basta umasa ka, hindi kami tututol sa'yo, pero asahan mo rin, hindi kami sasangayon. Wala namang problema, kukwentuhan lang tayo. Ngayon, ako pag may oras ako, nakikinig ako sa mga... Ayun o, tama yung comment ni Tomasya. Curious nga din ako dyan sa belief ni Kuya RJ. Okay, ito naalala ko na pala Thomas, no? Na nakinig ako ng isang Hebrew documentary. Ngayon, nung kinuwento mo yung sa Genesis 18, okay, sabi nung isang pinapakinggan ko, ang nakasulat daw doon, God through Metatron appeared to Abraham. Ngayon, si Metatron, no, kung kilala mo si Metatron, sa pagkakakilala natin, no, kadalasan, si Metatron, siya yung dating si Enoch. Narinig mo ba yung ganong kwento? Pati yung Metatron na yan, totoo lang, yung ko lang natinig yan. Medyo common na si Metatron. Ngayon, Metatron, kilala mo. Ganun ang kwento, si Enoch daw, ginawang anghel, naging Ano ko yan? si Metatron.
Ngayon, yung Ito kaya. pagkakaalam Ito natin, kaya may book ako rito. Yan, Genesis. Una, Genesis. Niniwala ko yan sa Genesis. ako brother. Oo. Next. Kuya, ikaw yan. Sa Bible. Genesis. Pag ako tinanong mo lahat sa Old Testament, pinaniniwalaan ko sa ngayon. Genesis. Then next, Exodus. Buong Old Testament. Buong Tanakh. Buong Old Testament. Oo. Mula Genesis hanggang... Ano ba yung huli ng Malakyas? Okay. Tama, no? Ayun, malinaw na. Ayun, tapos. Okay na, Kuya Jordex. Yun ang pininiwalaan ni Kuya RJ. Buong Old Testament lang. Pero sa ngayon yun, di natin alam kung bukas o mamaya, baka iba na. Basta sa ngayon, Genesis hanggang Malakyas, pininiwalaan niya. So, doon na kayo magbase ng tanong kay Kuya RJ sa paniniwalaan niya na yun. Pero ang question kasi hati yung belief ng Hudyo eh. So saan ka naka-inline? Sa Sadducees na view o sa Pharisees na view, RG? Kasi iba-iba yung aklat nila eh. Ako basta bro, may sarili akong basis ng Torah sa pag-aaral ko. Ngayon sa pag-aaral ko, may mga kasama akong mga black people. Nakakabilib no yung mga black people na yan. Marunong silang mag-Hebrew. Yung personal teacher ko sa Africa, black siya. Ngayon, kung maririnig mo, minsan sila Kyrie Irving, no, nagsasalita siya, sinasabi niya, sila yung tunay na Israelita. Mayroong mga ganyang discussion eh. So minsan, Nadidinig ko nga rin yun. Oo, nakikinig ako kasi kasama ko, may mga kasama akong Hudyo, may kasama akong mga black people, meron kami kasamang rabbi, tinuturuan kami ng rabbi. Hindi na Yung salita may mo. mga Russian, ano? Yung salitang Yahshua. Wala yun. Meron Yeshua, si Joshua. Sabi kasi ni Kuya Aldrin, yung umakit dito na importante yung pangalan, sa Hebrew ba yun? Yahshua daw, ang tunay na pangalan. Okay, may ganun, di ba? Merong mga ganung version, mga tinatawag nila, ang tawag nila Natsarim. Para sa kanila, fake yung Jesus, ang original niya pangalan, Yahushua HaMashiach. Di ba Hebrew yung Yahshua? Search ko nga, Yahshua. Yung sabi nila, Yahusha, Yeshua, Yahawashi. Binibigyan nila ng Hebrew name. Yahshua. Ngayon, para sa Natsarim, ang story nila, Ay, yung Hebrew siya, Yeshua na yun. Yahshua is proposed transliteration of the original Hebrew name of Jesus. Yahshua. Yeshua siya bro kasi Aramaiko si Jesus Kristo. Aramaiko. Ngayon, Yeshua. para, di ba, ang Kristiyano, nagkikwento sila, wala ng Shabbat. Okay, ganun. Marami nang tinanggal. Yung mga tinatawag na Natsarim, para sa kanila, iba yung Yeshua HaMashiach. Pro-Torah siya. Kumbaga lahat sinusunod ulit. Ganun yung version ng Jesus Christ. Aramaic. Ito naman, sabi ni Google, Aramaic daw is best known as the language Jesus spoke. Aramaic. Tama si kay Jordex. Ayun kay Google ha. Ito pa trivia. Ang Jerusalem hindi nagsasalita ng Hebrew sa time ni Kristo, Aramaiko. Naku, Ginoo ko. Si Kuya Ate Yuki, baka may gustong sabihin bago akit natin. Ate Yuki, lalaki ka ba, babae? Babae profile mo eh. Pwede ka magsalita. Pwede ka mag-ihiyaw dyan. Ano ba ang iyong masasabi? Habang wala pa siya sinasabi, naalala ko kanina, Thomas, no? Pinag-uusapan natin si Azazel. Okay, si Azazel, in Christianity, no? May Azazel. fallen angel yan, kung i-check nyo. Azazel. Nakasulat siya sa Book of Enoch. Sila yung nagre-refer Ito kuya. ng Yasa. Azazel can refer to a place or a demon. Okay, tama. Fallen angel, ganyan yung mga description niyan. Nasa Book of Solomon yan bro, yung binanggit mo RG. Na-check mo na, Viewrista. Kinay ko dito kay Google. Okay, so angel siya, no, sabi. Demon, a concept involved in religious mythical tradition originally in the Hebrew Bible. Azazel was a descendant place of power. This is bearing to the Jewish people to send during day of Antana. Yan, tama nga. At Book of Enoch.
Okay. Ngayon, yung salitang Azazel, Hebrew word lang yun ng kambing. Azazel. Oo, Hebrew word ng scapegoat kambing. lang yun. Diba, nakita mo, napakalayo. Hebrew Azazel in Hebrew, scapegoat nakalagay. in Hebrew. Wala natin. Oo nga, may nakalagay na Di goat. ba, di ba ang lupit nung naiimbentong kwento pag nagbago In ka? Hebrew, the name Azazel has several interpretation, often stood as a combination of goat. Oh, kambing lang yun eh. Nakita mo ang dami naiimbentong story. Ang meaning, bro, sa word na Azazel, huwag mong pamalian yung Biblia. Naku, Ginoo ko. Hindi bro, yung sa Ano siya sa Book of Leviticus, Enoch? sa Leviticus nakalagay Azazel. Ngayon, ibig sabihin lang nun, merong kambing. Kambing lang yun. Ginawa mo literal yung scapegoat. Kaya nga Azazel, kasi kasi ano siya, angel siya ng Diyos. Siya Nga angel. Pag binasa mo yung Leviticus, nakalagay doon merong Azazel. Hindi ang pa angel, bro, Gabriel, Oriel, Rafael, Azael. Naku, Ginoo ko, hindi mo yan alam, Udyo ka. Okay. Solid angel nga siya. Okay, Kaya punta naman natin yung salitang kaluluwa. O, Nephilim tayo. Ano yung Nephilim? Ano yung Nephilim? O, so nakita mo sa Azazel na yun, mula sa kambing ang dami na imbento, nagkaroon ng fallen angel. Ngayon, punta naman natin yung Nephilim. Ano yung story ng Nephilim? Nephilim? Oo, ano yung Nephilim? Yung mga higante, yung ba yun? Oo, nakalagay yan sa Genesis. Genesis 6 mo. Noong nakarang araw. Oo, yun yung tinapik ko. Ayon sa iba, yun daw yung literal na higante. Ayon naman sa iba, ang higante raw hindi daw yung tumutukoy sa literal na higante, kundi yun yung mga makapangyarihan tao. Okay, nakita Titulo mo. yun. Ngayon, sa Hebrew, yung salitang Nephil, ibig sabihin nun, abusado, tyrant, bullies, yun lang ibig sabihin nun. Ngayon, nagkaroon, ang dami yung na-invento na jumerger yung angel ng tao, tapos nagkaroon ng Nephilim. Nakita mo, from one language to another, ang dami na i-invento ng Uy, tao. hindi yan amin ha, kasi kami, Jewish in roots kami. O ngayon, ang sabi nila, Ito, in Hebrew, Nephilim is most commonly interpreted to mean the fallen ones or those who cause others to fall. Yun, nasabi rito. yung sige brother, mag-check ka pa ng mga definition niya. Nakalagay dyan, tyrants, bullies. Opening giant plus a giant mini Bible. The fallen ones, the Christian. Ngayon, di ba ang sabi ng Kristiyano, nilunod ng Diyos yung mundo kasi nga yung anghel nagkaroon ng anak sa tao, tinatawag na Nephilim. Di ba? Yun ang kwento. Kaya nilunod niya lahat, naubos. Tama? Ngayon, pag pumunta ka ng Book of Numbers, nakasulat pa rin yung salitang Nephilim. Yung lahi ni anak, mga Nephilim. Ibig sabihin, mga abusado pa rin yung mga salbahing tao. Huwag mo lahatin ng Kristiyano kasi kami yung tunay. Oh, nakita mo brother, sa Book of Numbers, meron pa rin Nephilim. Kuya RDJ, para sa iyo, ang maliligtas lang mga Hebrew. Ay, hindi ako tagahatol, bro. Pinag-uusapan lang natin yung mga kung ano yung context, kung ano yung content ng book. Kuya Araw Sisi, magandang umaga na pala. Ganun umaga. Ganito at least para makuha nyo lahat ng roads ng pag-aralan nyo lahat ng mula sa basic. Mag-basic kayo para at least makita nyo kung paano nagsimula. Diba, RJ? Oh, mahirap mag-judge ng no, kasi yung Diyos ang mamimili ng unintentional. Di ba nung kapanahonan, RJ? Anong religion mo, RJ? Wala brother, wala religion. Mga freelancer. Kami kasi, Pero naka siya, bro. Naka-inline siya sa Hudyo.
At ang pinaniniwala ni RJ is Old Testament lamang sa ngayon. Ganito kasi yan. Nung kapanahunan, di ba sila Moises dyan sila sa Egypt? Tama? Sa Egypto? Okay, tama. Tama ba? Tapos tumawid sila sa Red Sea? Tama? Sa dagat. Hinati. Dagat. Hinati. Anong katawagan sila noon, kapanahunan? Anong tawag sa kanila noon, kapanahunan? Hindi ba sila yung mga Israelita? Hebrew yata. Hebrew. Ang katawagan sa kanila noon, Hebrew. Tama, RJ? Oo, yun yung nakalagay sa Amarna letters na artifact. O ngayon, nung naging Hebrew sila, ibig sabihin, ilang lahi yon? Mula kay Abraham. No, nung tumawid sila, ilang tribe sila? Parang ilang tribes? Oh, Ilang tribo. Ilang tribo. Yung crossing of Red Sea ba? Crossing of Red Sea. Ilang tribo sila noon na tumawid? Definitely, may mga Levita doon. Di ba? Ngayon, nung nandyan na sila sa kabilang panig ng nandyan na sila sa tumawid na sila. Anong ginawa? Di ba naging ang katawagan nila sa kanila noon kasi nag-organize na sila, Israelites na sila. Tama. Tama, naging katawagan sa kanila naging Israelita na sila. Tama yung kuya. Nasa Old Testament naman yun eh. Tapos may nagkaroon na may lahing Hudyo na, di ba nagkaroon na siya ng may lahing Hudyo na. Tama, RJ? Nilahi na naman ni Judah kay di ba? Pagkatapos ni Israel ni Jacob, nagkaanak siya, di ba? Kaya nga, ibig sabihin, nagkaroon na ng Hudyo. Tama? Pero nasa kay Judah. Kaya nga, Judah, Hudyo, kasi ngayon, si Jesus Christ, lahing siya? Di ba Hudyo? Para sa akin, wala siyang lahi kasi wala siyang tatay. Oo nga, pero part pa rin siya ng tribo ng tribes ng Hudyo. Okay, brother, ikaw para sa iyo anong tribo ni Jesus? Kasi siya, di ba, dyan siya sa, pinanganak siya dyan sa kumbaga lahi ni mama niya, di ba, Hudyo sila. Para sa iyo, Hudyo siya. Kasi ang sabi ng Diyos sa Book of Numbers, sa Bamidbar, malalaman mo yung lahi ng Israelita kung anong tribo siya. Sa biological father niya nakalagay doon, take the congregation, the clan of Israel, through the fathers of their father. Sabi nga ni Cassie, di tribe of Huda na siya. Okay, ngayon, so kung si Jesus Christ, born of virgin, ibig sabihin wala siyang biological father na... Okay, alam natin yon, RJ, alam natin yon. Kaya Hindi nga, nga alam yun, Hudyo siya bro. Kristiyano si Kristo eh. Oh, ibig sabihin, Sige nga tayo. disqualified siya sa tribe of Judah. wag mo munang ipasok sa wag mo muna yung ipasok sa doon na tayo sa basic eh. Kaya nga sa basic tayo. Yun nga yung basic Tayo sa- instruction ng Diyos, sabi niya, take the congregation of the Israelites, their clan, their tribes, through the banners of their father. Wala nga Kasi tatay nga, ni Jesus Christ eh. Balik na ulit tayo Ano malalaman yung tribo niya? RCC, hindi naniniwala si RD sa New Testament, kaya hindi niya po tatanggapin yan. Old Testament lang po itanong niya sa kanya, kasi ilang po pinaniniwalaan niya sa ngayon. Hindi, pero sige brother, i-explain mo kung paano naging Hudyo si Jesus Christ. Ay, RG talaga.
Sige, Basic tayo. paliwanag mo. Paano nga siya naging Magsimula na naman tayo dun sa Egypto kasi nga lumaya sila dun sa Egypto, tumawid sila. So, ang katawagan sa kanila Hebrew. Tama, RJ? Sige, brother, ituloy mo lang. Tapos tinawag silang Israelita kasi nga nakatawid na sila. Ngayon, siyempre nagkaroon na ng mga paksyo-paksyon dyan sa kabilang panig. Dyan sa Israel. Ngayon, siyempre may mga, dyan sa Israelita, di ba may mga ano yan? May mga lugar-lugar dyan. May mga lugar dyan sa mga Israelita. Kaya nga tinawag nilang mga iba-ibang lugar dyan. Kaya nga nung kapanahunan ng kapanahunan, before Christ, may katawagan na ang mga lugar dyan. May mga tribo-tribo na. Bago pinanganak si Jesucristo. Okay, so ganito na lang, bro. No? So para sa'yo, Hudyo si Jesus, di ba? Sige. Okay. Ngayon, sa New Testament, sinasabi si Jesus pare. Teka muna. Huwag muna dyan sa... Huwag muna sa ano, sa mga... Doon muna tayo sa old history. Huwag ka munang papasok dyan sa ano? Bro, Huwag ka munang papasok dyan ikaw sa nagpasok kay New Jesus Testament. Oh, sige. Ikaw nagpasok ng New Testament, di ba? Kasi huwag munang ipasukan yung New Testament. Doon nga sa basic eh. Kaya nga doon tayo sa basic eh. Kaya nga nasulat yung mga libro ng mga ano dyan. Yung libro ng Old Testament dahil sa basic eh. Hindi, pero bro, ikaw naman yung nagbanggit ng New Testament eh. Hindi naman ako. Huwag ka muna dyan sa New Testament. Diyan ka muna sa basic, doon sa Old. Mga kuya, ako'y Kasi yung- matutulog na ya. Mag-usap lang kayo rito, hindi ko i-end live. Di na ako magpapaakyat. Kayo na lang ang nandito. Pagka nababa kayo, di na kayo makakakyat. Tulog na ako, hindi ko ma-accept. Sige, mag-usap lang kayo. Ganon. Ito si Brother Jordex, gawin mong moderator, jurist. Ay, si ROCC lang muna tapos tanggalin mo bukas pagising mo. Hindi, pag kami nababa, halimbawa, bigla kayong bumaba, hindi ko na kayo may accept. Pero habang nandiyan kayo, walang problema. Hindi kayo mababa naman dyan. Hindi ko Paano pag may hindi ko ibang naman gusto umakyat? Ano, Biorista, hindi ko pinamamalian si RJ. Pumupunta lang kami sa basic. Hindi ko ayaw kong manghusga. Magtawag Brother na tayo. ROCC, okay lang din sa akin kahit pabalikan. Sino yung gustong umakyat na kayo habang gising pa? Eh, bigyan mo ka kapangyarihan, Biorista. Hindi ako neutral ako dito, neutral. Tanggalan mo lang siya pagkagising mo. Walang problema sa akin, Brother ROCC, kahit mamalian mo. Walang problema lang kung kaya naman natin mag-usap ng maayos. So ngayon, nung kapanahunan dyan sa... Okay na, kuya. Moderator ka. Nung kapanahunan, siyempre, naisulat yung mga Dead Sea Scroll, di ba? Tama, RJ? Oo, brother. Yun ang ginagamit nila nung kapanahunan. Kaya nga may book ng Genesis, may books na. Maraming books yan eh. Kung tutusin, hindi natin kayang basahin yung brother. Mamatay na tayo, hindi pa natin babasa lahat yun. Okay, di ba mas nakilala natin yung Bible na yan dun sa sinasabing Dead Sea Scroll. Tama. Ngayon, pag nakinig ka ng Hudyo, sabi nila napakarami nilang kopya. Hindi lang yung Dead Sea Scroll. Marami. Oo, yun ang Kaya sabi ganito, ito kasi RJ, yung mga importanteng salita, yun na lang sinulat. Yung Dead Sea Scroll ba ay naka-written in Hebrew o naka-written in Greek? Saan nakaritin yun, RJ? This is scroll. Alam mo yung mga Alam mo. Book of Isaiah, di ba?
at kung ano pa. Okay, pag kilala mo ba si Tovia Singer, sabi niya, hindi lang Dead Sea Scroll yung kopya namin. Parang ang sabi niya, halos dun lang nakasawsaw yung buong mundo, hindi tayo aware. Ang dami nilang kopya. Meron na kaming Biblia na tinatawag, bro, before yan nakita yung Dead Sea Scroll. Yun din yung sinasabi nila, marami silang kopya. Okay. Sige, ikaw naman, RJ, tingnan namin kung ano yung mga ano mo dyan. About dyan. Dyan muna tayo sa Israelita. Dyan muna tayo, Joe. Huwag muna tayong lalayo sa, kasi ano yan nag-spread na yung salita kaya papuntang Roma, Griego, gano'n. Dyan muna So tayo sa Old basic. Testament, babalik muna tayo sa Old Testament, gano'n ba? Oo. Dyan ka muna, bago na-spread. Saan ba tayo familiar sa story? Okay, Adan at Eva. Tapos dumating si Noah. Diba? Yung ginagamit nila, binabasa, anong salita. Ganun. Brother, meron namang mga artifacts, no? Merong Amarna letters, merong Tel Dan Stel, Israel Stel. Doon galing yung mga yan. Ngayon, nasan ba yung tinatawag na tawag dito, yung tablet? Nasan ba yung tablet na yan? Yung 10 Commands. Kung Tanong mo kay Jordex kung nasaan na ngayon yun. Tingin mo nasa niya, Brother Jordex, sa palagay mo? Wala, dinala yan ni Jeremias, andun yan sa loob ng Ark of Covenant. While ginigera sila, dinala niya sa bundok, hindi na natagpuan. Hindi niya yun nabasa. Yung tapyas ng bato, baston ni Aaron, at saka ng tinapay ng Diyos. Nasa loob ng Ark of the Covenant, dinala niya sa bundok at doon niya tinago at hindi na natagpuan. Sa palagay nyo ba, kung alam ng mga Hudyo kung nasaan yung Ark of the Covenant, kung alam nila yung totoong pangalan ng Diyos, sa tingin nyo ba sasabihin nila sa ibang tao? Ay, hindi yan mahagilap, bro, pero mahagilap mo yan sa New Testament. Yan yung nakita ni Juan. Okay, kung alam mo kung paano bigkasin yung Yod He Vav He, sa tingin mo ba, kung alam ng mga Hudyo yun, ituturo nila yun sa lahat ng tao? Kuya RJ, sana Malakias 2:10. Andun daw yung pangalan ng ama. Basa lang sana to si RG ng New Testament. Nako, magiging ano talaga to, Roman alcoholic. Brother, galing na ako sa Roman alcoholic. Nagsawa ako sa Pasko. Nagsawa ka sa sa tinatawag nilang tinapay. Di ba yan yung pinapangarap ng mga Hudyo na itayo ang tinatawag nilang kahal doon sa bundok ng Zion para makapaghain sila ng tinapay? Yung showbread. Tapos iniwan mo yung bread of presence ng Roman alcoholic, bro. Nako. Natatanda mo yung mga ginagawa ng bata pag nagko-communion. Pag mga batang mga loko-loko pa. Meron akong pinanood na si Rabay ba? Rabay sa Hudyo to.
legit na hotyo. Sabi niya, the showbread, yung tinapay na nasa Old Testament, the very foundation of the belief is in the showbread, na gusto nilang ibalik yung showbread na inaalay nila doon sa Yom Kippur. Tuwing Yom Kippur, yung showbread na yun daw yung nagpaalaala sa kanila sa paglabas ng Diyos doon sa Ehipto, kung saan gusto nilang itayo ang kanilang templo na nawasak na hindi nila matayo-tayo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi sila nagsiserve ng showbread. May katotohanan ba yan, RG, na hanggang ngayon? Kung ikaw talaga ay knowledgeable sa Jew, Ano yan bro, showbread? showbread. Hindi mo yun alam, yung showbread. Yung tinapay na inaalay tuwing nagsusunog sila. Yung dalawang tinapay habang isang tupa o isang baka o isang kambing ang sinusunog, na may dalawang tinapay na kung saan nakaharap sa sinusunog yung menorah, yung 6 na kandilarya. Hindi mo yan nabasa? Yan yung nasa Katoliko na iniwan. Ay, yung menorah, yung kinuha ng mga Greco-Romano. Menorah, wala kami menorah na napakalaki yun, hindi mo nabasa sa old yun. Ang liit kaya na sa amin. Yun yung nasa Ark ni Titus. Wala, nasa Spain ata yan. Yung menorah na yan. Yung nasa Musang, kung hindi ako nakakamali, nasa museum nila yan. Yan yung nasa Roman Catholic, yung nasa Bible, na may menorah, may tinapay. At yung menorah at saka yung tinapay nasa loob ng templo o nasa loob ng simbahan, habang yung likuran ng table kung saan magsusunog, yun yung tinatawag na tabernakulo. So makita mo sa Katoliko na nasa likuran ng pari yung tabernakulo. Yung scapular, Brother John, di ba sa Katoliko? Scapular, wala kang scapular eh. Pero Scapular, scapular, parang kwintas din. yung scapular, yung tawag dito, kina-considered na holy object. Kasi binibisikan ng tubig at tinatawag nating para siyang binibindisyonan. Nasa Bible din naman yan, nasa Levites yan, no? Para maging malinis yung bagay, kailangan bisikan mo ng tubig para maging kabanal-banal ito o maging banal ito. Ano bro masasabi mo? Halos na ng Christian. Sinasabi nilang masama yung rebulto. Ang problema dyan, kung hindi nila accept yung Exodo 20 na ang tinatawag na rebulto na pinagbabawal, yung mga rebulto na mga kinakabiran o yung tinatakpan, yan yung nasa Isaiah 30, nasa Isaiah 30:12 ata yun, na yung pisil na rebulto o yung rebulto tinatakpan nila ng diamante, tinatakpan nila ng silver, tinatakpan nila ng gold. So ibig sabihin, bali kung mukha ko yan, ito yung mukha ko,
tatakpan ko ito ng gold, tatakpan ko ito ng silver, bali meron siyang maskara. So yan yung pinagbabawal sa mga Hudyo. Sa amin, yung rebulto namin wala. May takip ba yan? Wala. Kung anong mukha ni Kristo, siyempre malapit-lapit sa mukha ni Kristo. So mukha ko, kung magiging santo ba naman tayo, kung papalarin, so malapit-lapit din sa mukha ko, pero hindi siya ibig sabihin tinakpan ito ng iba pang mga bagay para yung mukha ko ay lubusang matakpan. Yan yung pisel, yan yung ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Tinatakpan nila. Okay. Brother John, sa palagay mo, ano itsura ni Jesus? Mukha ba siyang European? Mukha ba siyang Goy? Mahaba ba buhok niya o mix? Mukha siyang Aramaico. Yung Aramaico batay sa Bible, lalo na sa mga Nazareno. Si Samson ay isang Nazareno. Ano yung tradisyon ng Nazareno? Hindi nagpapagupit. So ibig sabihin, si Kristo na bilang lumaking Nazareno, si Kristo mahaba ang buhok at may bigote. Kasi yan yung tradisyon nila, gaya ni Juan. Si Juan, mahaba din ang buhok. So yun lang, bro. So kaya yung rebulto namin mahaba yan ng buhok, may bigote. Magwapo man yan o mapangit man yan, basta mahaba ang buhok at may bigote, may tusok sa tagiliran at nakapako sa krus, automatically si Kristo yan. Lalo na may nakalagay na Indri. Ibig sabihin, Jesus, King of the Jew. Yan, simple lang para matukoy mo si Kristo. Nakapako sa krus, batay pa sa Biblia, kung saan ang mga Israelita ay magsitsitangis at mag-iiyak na ang kanilang Panginoon ay pinako sa krus, batay sa Revelation. At saka sa Old Testament, yung the man that being pierced in the tinusok sa tagiliran at kung saan sila mag-isisiiyak habang pinagmamasdan nila ito. Ay, brother, para sa iyo, saan sa New Testament yung strongest verse na sinasabi sa Diyos si Jesus? Strongest verse na Diyos si Jesus sa Old Testament. Wala man tayong Sa New Testament. sa New Testament. Siyempre, bro, nasa John 1:1, bro. John 1:1, John 1:2, John 1:3. John 1:4, John 1:5, John 1:6 yan. At saka nasa Revelation chapter 1, verse 8 to 18. Ang nakalagay doon, sabi doon sa 17 pala. At muli kong nakita siya at yung tuhod daw niya nawala ng lakas, na parang lantay na nawalang lakas daw yung tuhod ni Juan. So bumagsak siya at nagpatira pa siya at sinabi, "Huwag kang matakot, kasi ako ang una at ang huli, Alpha at Omega. Ako ang nabubuhay at namatay ako. At tingnan mo, ako ay muling nabuhay, at ang susi ng pintuan ng kamatayan ay hawak-hawak ko na." Ayan, nasa Revelation chapter 1 verse 17 to 18, or Revelation chapter 1 verse 8 to 18. Alpha at Omega, the beginning and the end. Kaso brother Jordex, hindi ba mas okay yung sinabi ni Thomas kay Jesus na my Lord and my God? Mas okay yun, my Lord and my God. Kaso lang, pag binabaluktot siya,
pinagpahiwalay nila yung Lord at saka yung God. So itong Revelation chapter 1:8, malinaw doon nakalagay doon eh. So 1:8, Lord God. Nasa English yan, tignan mo. Lord God. Saan yan? John 1? Revelation chapter 1 verse 8. Basahin mo. At in-explain yan bro sa Revelation 22 verse 16. Sabi doon wala na daw siya nakita pa sa bagong Israel o sa bagong Jerusalem. Ang Panginoong Diyos, ibig sabihin, wala na daw siya nakita daw sa bagong Jerusalem o Jerusalem, bagong Israel. Yung Panginoong Diyos at ang kordero na nakatayo doon. Sila daw ang nakatayo doon sa bagong Jerusalem, kung saan kinuha niya ito na batay pa doon. Kinuha talaga niya, literal. Yung paghahari, wala na daw doon. So mula ngayon, mula noon nung namatay si Kristo, wala nang hari ang Jerusalem, ang Israel. Presidente na lang natira. Tama ba yung propesiya ni Kristo? Kung hindi totoo si Kristo, tinanggal niya bro. Wala, panghuli na yun si bro. Sino yung pinakahuling hari nila? Yung nagpapatay kay Kristo. Yun yung pinakahuling hari nila. At pati din yung Roma. Pinutulan din ng itlog. Wala na rin silang emperador. Yan, hindi talaga yan madinay. Yan yung proof namin na si Jesus talaga. Kaya maraming yumakap nasa belief ng mga Hudyo dahil kay Kristo. Dahil pinag-isa niya ito batay doon sa talata ng Juan 16. Juan 16, 1 11-16. Meron pa akong ibang tupa na wala sa kawanit na ito. Gusto ko silang mapag-isa. So ibig sabihin yung kawan na existido sa Hudyo at yung kawan na existido sa kanyang kawan ay magiging isa ito. At kaya kami nagiging monotheistic kami dahil kay Kristo. Naniniwala kami sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Anong paliwanag ng Kristo dito sa binanggit mong Revelation 1:8? Yung ama daw yan. Pero basahin mo yung context niyan, wala namang ama dyan. Asa mo, walang ama dyan. Kasi kung intindihin mo si Kristo yung nakita nila dyan, hindi naman yung ama. Kasi batay sa Bible, walang sino man nakakakita sa Diyos. Ang bugtong na anak lamang, ang Panginoon, ang nakakakita sa Diyos. So ibig sabihin, ang Panginoon may kakayahan magpakita. Kaya yung nasa Old Testament, ang mga makikita mo na talata, ang Panginoon napakita kay Hagar, Panginoon napakita kay Abraham, ang Panginoon nakita ni Moises, Panginoon ang nagpapakita. So mayroon siyang distinction. So ibig sabihin siya individual siya bro. Kasi yung Diyos sabi sa Old at saka sa New, wala talagang makakakita sa Diyos na nabubuhay. So ibig sabihin, meron talagang Father, eternal Father, meron ding eternal Son. At yung eternal Son na yun ay tawag sa Kanya ay Lord. At yung eternal Father ang tawag sa Kanya ay God.
Yan yung doctrine namin. Nasa Apostles' Creed namin yan. I believe in God the Father Almighty. Di ba? Kita mo na. And only one Lord Jesus Christ. Ay, mag-mute na ako. Antok na ako.